Malawakang protesta sa Iran. Ilang linggo na ang nakalilipas at patuloy pa rin ang pag-aalsa. Libo-libong katawang napatay sa salpukan ng sibilyan at kapulisan. Subalit tila walang pagbabagong nangyayari at nadidismaya na naman ang mamamayan. Sa makatuwid nagsimula ang rehimen na magsagawa ng public execution kung hindi raw titigil ang gulo. Siguradong magugulat ka sa malalaman mo na isang pahayag ang gumising sa mga nagpoprotesta. Pahayag na mula sa Israel Intelligence Agency, ang Mossad. Mayroong mga naniniwala at marami din namang naghihinala. Ang tanong, totoo ba? Ang kasalukuyang update hinggil sa nagaganap na protesta sa Iran ay malagim. Binalita sa ABC News noon lang ika-13 ng Enero na may 2,500 na katawang napatay sa protesta. Bagamat hindi matukoy ang tumpak na bilang, kinumpirma ang estima sa BBC na talagang lampas na ng 2,000 ang namatay sa Iran. Sinabi pa na ayon sa ulat ng Human Rights Activist News Agency na ganun din ang inilabas na bilang ng mga namatay, kasama ang mga sibilyan, kapulisan at mga kabataan. Samantala, sinisi ng isang opisyal ng Iran na mga terorist daw ang may kasalanan sa mga nadamay, kasama dito ang pangingialam ng Israel at ng Estados Unidos. Inaasahang magbabagsak ang European Union laban sa Iran na mga bagong sanctions dahil sa nangyayaring karahasan laban sa taong bayan. Ang tumpak na bilang ng mga namatay ay hanggang ngayon pinagtatalunan pa rin. Hindi masabi ng maayos dahil sa walang third party na nagbibilang, lalo pa at pinutol ang internet sa buong bansa. Subalit ayon sa CBS News na umabot na sa 12,000 katao ang bilang ng namatay at pinakikita ito sa mga video. Sinabi sa ulat na ang source ng impormasyon ay mula mismo sa Iran at may posibilidad pa nga na umabot ito sa 20,000. Napakalaking agwat kumpara sa ibang ulat na 2,000 lamang. Ano't ano pa man ang katotohanan ay kahit isa lamang ang napatay, ito ay one too many. May mga nagsasabi na posibleng umabot na nga ng 20,000 katao ang namatay. Hindi lamang daw ito na ire-report dahil sa pinagbabawal ng pamahalaan. Dahil sa karahasang sinapit ng mga nagpoprotesta, halos mawala na ng pag-asa ang maraming Iranians. Alam nila na wala silang kalaban-laban sa mga sandata ng kapulisan at sa kalupitan ng Iran Revolutionary Guards Corps o IRGC. Nadadamay na rin sa gulo ang mga kababaihan, mga kabataang nag-aasam lamang ng simpleng kapayapaan para sa kanilang lupang sinilangan. Ngunit tila wala sa kanilang nakaririnig at para bang walang saklolong makakamit. Mas mabuti pa nga siguro ay magsiuwian na lamang sila. But when all hope was lost, isang mensahe ang lumabas sa social media. Pahayag na umantig sa napapagod nilang katawang lupa at nagsilbi itong lingas sa napupukaw na pag-asa. Bago matapos ang 2025, karamihan sa mga nagprotesta ay napabalik ng kapulisan sa kani-kanilang mga lungsod. Marami ang natakot dahil nagsimulang gumamit ng baril ang security forces ni Ayatollah. Pinakita pa sa ilang video na shotgun ang gamit ng mga kapulisan kung saan marami ang napatay. Bata o matanda, walang sinasanto ang mga pasabog. Nakakalungkot na mga pangyayari. Hanggang sa lumabas ang isang balita sa Sharq al-Awsat bago matapos ang taon. Pinahayag ng Mossad ang intelligence agency ng Israel na alam nila ang nagaganap at sinabi
na "We are with you" o "kasama nyo kami". Lumabas ito sa iba't ibang platform at na-share ng ilang daang beses. Marami ang nabuhayan ng loob at nagbalikan sa frontline. Subalit hindi lahat ay naniwala na nanggaling ang mensahe mula sa matinik na Mossad. May mga nagpahayag ng kanilang pagdududa sa dahilang matagal nang hindi nagpaparinig ang intelligence agency ng Israel sa publiko. Bihirang lumantad ang grupo sapagkat delikado ang kanilang lagay sa Iran, lalo pat may presyo ang kanilang mga ulo. Subalit noong huling Miyerkules ng Disyembre, lumabas sa X ang kanilang post hindi sa wikang Ingles, hindi rin sa wikang Arabo, ngunit sa wikang nakagisnan sa Iran, ang wika ng sinaunang Persya na Farsi. Nakumpirma na ang mensahe ay mula nga sa Mossad. Sinabi sa kanilang post na "Come out to the streets together. The time has come. We are with you. Not only remotely and verbally, we are also with you in the field." Sa madaling sabi, inaanyayahan ng Mossad ang taong bayan na lumabas muli sa kalsada at makisali sa protesta. Kita na dininig ng mamamayan ang pahayag at dito naglabasan ng mga video na dinumog ng tao ang mga syudad at probinsya upang ilabas ang kanilang reklamo. Sinabi pa ng Mossad na ito na ang tamang oras. Marahil ang oras na patalsikin sa pamunuan ang rehime ng mga ayatollah na nagsimula pa noong taong 1979 kung saan naging ganap na Islamic Republic ang bansa. Sinabi ng grupo na kasama ng taong bayan ng Mossad, hindi lamang remotely o verbally o hindi lamang sa salita, kung hindi kasama pati sa kalsada ng protesta. Kakaiba ang mensahe dahil bihirang maglabas ng pahayag ang grupo sa publiko. Marahil ito na ang huling pagkakataon. Ika nga, do or die. Kumalat ang message pati sa mainstream international media, katulad sa Indonesia, ang Tempo News. Inulat na nasa likod lang ng mga nagpoprotesta ang Mossad. Sinabi pa na ang mensahe ay kakaiba dahil talagang bihirang lumantad ang grupo sa publiko. Sa India, ganun din halos ang balita ng WIO News na naglabas ng mensahe ang Mossad na kasama sila sa mga nagpoprotesta. Bagamat talagang kumpirmado na galing sa Mossad ang hinihintay na mensahe, wala pa rin makapagsasabi kung totoo nga na ang mailap na grupo ay kasama ng mga nagpoprotesta sa field o nandoon rin nakikiisa sa kalsada. Marami ang hindi pa rin makapaniwala dahil wala pa ring pruweba na totoo ang sinabi sa mensahe. Hanggang sa naglabas ng video ang isang miyembro. Lumabas ang video sa isang social media platform at ang nagmamayari ng cellphone ay nagpakilalang miyembro ng Mossad Intelligence. Ginawa itong pruweba na ang grupo ay nagmamasid sa lahat ng nagaganap. Base sa kuha ng cellphone, pinakita lang nito ang kanyang anino at syempre hindi ang kanyang mukha. Sa video mapapansin na nasa tabi ito ng kalsada, naglalakad kung saan marami ang nagpoprotesta. Wala siya sa gitna ng gulo, marahil upang hindi makilala ng lubusan at walang makapansin na siya ay nagre-record. Dahil dito, nabuhayan ng loob ang masa. Kung kakaiba ang mensahe, mas nagulat sila nang lumabas ang video. Dahil nga sa hinahunting ng IRGC ang Mossad at ang sintensya kung mapapatunayan ay kamatayan. Ngayon lang 17 ng Enero, inulat sa I-24 News na ang pinakapinuno ng Mossad ay nagpunta ng Estados Unidos upang makipag-usap sa mga opisyal doon hinggil sa nagaganap sa Iran. Hindi binalita ang detalye ng napag-usapan, subalit walang duda na nagbigay ito ng mga impormasyon
na makakatulong na matupad ang pangako ni Donald Trump sa Iran na parating na ang saklolo. Kung matatandaan na ganito rin ang pinahayag ni Trump, ilang araw lang ang nakalilipas nang sinabi nito sa Truth Social na Iranian patriots, keep protesting, take over your institutions, save the names of the killers and abusers, they will pay a big price. O magpatuloy daw ang mga Iranians sa pagprotesta at tandaan kung sino-sino yung mga pumapatay at umaabuso at magbabayad sila ng malaki. Sa kasalukuyan, kumaunti na ang mga video na lumalabas mula sa Iran. Marahil dahil sa pagputol ng internet connection sa buong bansa. Pero kahit pa isa-isa na lamang ang lumalabas, alam na ng buong mundo ang tunay na nangyayari. Pati mga Iranians na nakatira sa ibang bansa ay nagprotesta bilang pakikiramay sa kanilang mga kababayan. Ilang mga pinuno ang nagpahayag hinggil sa kanilang saloobin. Nag-anunsyo na rin ng Iran na magsasagawa sila ng mga public executions kung hindi makokontrol ang protesta. Dahil dito, nagbigay ng pahayag si Donald Trump hinggil sa planong pagsalakay. Pati nga si Vladimir Putin ay nagsalita na rin pero laban sa Estados Unidos. Ano man ang mangyari ay siguradong sa mga susunod na araw, marami pa tayong matutunghayan. Anong aral ang mapupulot dito? Ang malawakang protesta sa Iran ay patuloy pa rin. Libo-libong katawang napatay at hindi mabilang ang inaresto. Subalit tila walang pagbabagong nangyayari at nadidismaya na naman ang taong bayan. Hanggang sa kumalat sa bansa ang pahayag ng Mossad na sila ay kasama ng taong bayan sa pagprotesta at ito na ang kanilang huling pagkakataon. Ano man ang pinakabalak ng grupo, walang duda na may miligro sa pwesto, si Ayatollah. Hindi batang sabig, ang nagkakaisang layon ay hindi nasisira ng panahon. Buksan mo ang iyong isip at hayaang lumalim pa ng lubusan ng iyong pangunawa sa mga kasaysayang kapupulutan ng maraming aral. Tandaan, katotohanan ng susi sa tunay na kalayaan.